Sabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Tuburan sa panalangin, kini nga programa gimugna sa East Coast Gospel Mission, alas 6 hangtod alas 6:30 matag adlaw, aron ikaw matabangan nga maangkon ang tinuod nga kalipay, katagbawan ug kasiguruhan sa kinabuhi, ug nga kahatagan sa kasulbaran ang naghingapin nga mga kabalaka, problema, mga pangutana nga sa dugay ng panahon nakahasol pag-ayo kanimo. Busa paminaw ug sa Dios ikaw panalanginan. Mayong adlaw sa tanan, salamat sa Dios sa oportunidad nga nakahimo kita karon sa pagpanagtigom o sa pagpamalandong dinis kanginan alang sa balaan nga pulong sa Ginoo. Higala nagapangamuyo ako ug akong handom unta kamong tanan nga nagapaminaw karon, nagamonitor sa ato ang buluhaton unta anaa sa maayong kahimtangan og ang Ginoo magakalipay samtang kita magahimo ni nga buluhaton. Magaampo kita. Amahan og Dios nga langit noon, salamat sa oportunidad once again nga gitugot na usab nimo kanamo nga makabasa kami o makapamalandong na man usab sa imong balaang pulong. Panalangin ni o Dios ang tanan nagapaminaw karon sa ilahang tagsa-tagsa ka mga radyo diha sa ilang panimalay, and at the same time nga ang tanan nga mga Facebook friends nga naga-connect na ini Ginoo, naga-pray ko nga imo nga i-bless ang ilang mga kinabuhi samtang magkahimo kami o Diyos sa pagpamalandong ni ini. Nagahangyo ako sa imong pagpanalangin bisan pa man padayon sa tudlo kanamo, pag-remind kanamong tanan sa mga buluhaton nga dapat himuon, sa mga bantayanan nga dapat pagabantayan Ginoo alang sa imong hangga kay mayaan. Kini akong gitungyan uban ang pagpasalamat diha kanimo in Jesus name. Amen. Salamat sa oportunidad nga gihatag sa Ginoo kanato karon makapadayon kita sa ato nga pagpamalandong og padayon kita sa paglantaw, no, pagbasa og pagpamalandong dinhi sa libro sa Episo, believing nga from time to time magabasa kita sa balaang kasulatan aduna gyoy mga pagpahimangno, mga pagpahinumdom kanato concerning sa ato ang mga pagkinabuhi, kinaiyahan ato mga attitude toward sa ato ang approach sa kinabuhi nining kapanahunan, despite sa atong kahimtangan, despite sa ato ang mga kalisdanan o sa atong sitwasyon. Padayon kita magkinabuhi sumala sa tawag kanato sa Ginoo. We must live appropriately with our calling. Hinumdum mo na ito igala nga ang Dios aduna siya pagtawag, aduna siya purpose. Kung unsa kita karon adunay pagbulutan ang Ginoo, aduna siya kabubuton nga gusto niyang ma-fulfill nganhi sa atong kinabuhi, and ang ato nga himuon mao ang pag-cooperate sa iyahang mga pagbulutan according sa ato nga mahibaluan, no? We must live appropriately with our calling. Now, dinhi gala ato nga makaplagan o mabasa dinhi sa atong pagpamalandong karon, atong pagbasahon from verse 1 down to verse number 6. O nasugdan nato kini last time sa atong pagpamalandong ang verse 1 and verse 2, but we will read it again. Ingon siya dinhi, I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that you walk worthy of the vocation wherewith you were called, and with all lowliness and meekness, with long-suffering, forbearing one another in love, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism, one God, and Father of all,
who is above all and through all and in you all. Based sa ato ang nabasa karon, gihatag ni Apostol Pablo ang dugang pang eksplanasyon niya, paghatag niya og mga rason nganong kinahanglan kita magkinabuhi appropriately para sa ato nga pagkatinuwag, no? According sa iyahang purpose or pagbulutan. Unang ato natun-an last week, by walking in unity. Paano kita magkinabuhi? Paano kita maglakaw sa atong Kristohanon nga pagkinabuhi? Pinaagi sa pagkinabuhi, pagpakita sa ato ang mga kinaiyahan, maglakaw diha sa panaghiusa. Ato natun-an sa milabay nga pagtuon nga unta pariho kita og hunahuna ni Kristo. Pariho kita og tunong sa atong pagkinabuhi sumala sa kabubuton ni Kristo. Hinumdumon nato nga siya ang nahimong tag-iya sa atong kinabuhi. Og iya kitang gipalit, pinaagi siyang balaang dugo, og tungod di ana aduna siya'y pagbulutan alang kanato. Og kana nga pagbulutan nga gusto siya nga kita maglakaw diha sa panag-iusa, diha sa iyang lawas, mahudiyo man kita or dili, maadato or mapobre, pariho kitang tanan nakadawat og pribilehiyo diha kang Kristo. Ang buot ingnon nga kitang tanan magtinabangay, maghiusa, ang atong tumong og tuyo sa pagkinabuhi mao lamang ang paghimaya sa Ginoo og pagtrabaho sa trabaho nga iyang gibilin o gina-expect nga atong mahimo, no? Ikaduha nga atong tutukan karon, by preserving unity, no? Pinaagi sa pagpreserbar sa panaghiusa nga gihimo sa Dios nga ni sa atong kasing-kasing o nga gusto sa Dios nga kini ma-preserve, mapangalagaan nga ni sa atong kinabuhi. Mao kini atong makita karon sa atong padayon sa pagtuon. Tong hinupdubon that peace is viewed as what keeps potential factions together, and that peace between all kinds of diverse groups in the church. Now, maybe bawat usa ka nato na atay lahi-lahi nga mga responsibilidad diya sa ato ang mga kasimbahanan, lahi-lahi tag trabaho, lahi-lahi ta og shall we say pribilehiyo sa pagpangalagad, tungkay lahi-lahi pud tanggasa gikan sa Ginoo, og lahi-lahi kita og function diha sa simbahan. But hinumdum mo nato igala nga dili kana rason nga magka-create og factions diha sa ato nga sulod or even sa ato ang isig ka Kristohanon, no? Ingon sa verse number 3, klarong gisulti ni Apostol Pablo, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. No? Ato makita dinhi ang word nga endeavoring from the word endeavor, means to labor, to use speed, to make effort, to be diligent, or to be earnest. So ang pag-preserbar, ang pagtipid sa panaghiusa diha man sa iglesia, lokal, or even sa atong panimalay, or even kung asa ka gibutang sa Ginoo, tanan nga klase nga mga grupo anaa kita, kinahanglan anaa ang paghago, anaa ang pag-amping aron ma-preserbar ang panaghiusa. Kay nga naman, pag wala magkahiusa, bisan diha sa atong panimalay or sa atong bisan pag unsa ka dako o unsa ka gamay nga simbahan kita na bilong or church, hinumdumon nato nga walay padulngan once nga wala kining unity. So mao kana siya hinungdan, og dili gyud ta maka-function og tudo-tudo kay nga naman maapektuhan man gyud kita tungod ni ana. Everyone
must preserve the unity between believers that God has created in the church. No? Ang ato ang responsibility as a member of God's body is to preserve, no? Help preserve. Instead nga kita ang mubungkag, kita ang mag-preserve ni anak. Mao ng panahon nga himuon na to ang self-denial. No? Usahay kinahanglan nga muhatag og allowance sa uban, no? Instead nga kita ang maghimo o kagubot, kita ang mag-preserve niini. So every one of us is responsible sa pag-preserve, pag-insert of effort in order ma-preserve kini. Now, na mga basic principles or elements of unity that unite believers. Mao kining gisulti ni Apostol Pablo sa sunod nga mga pagpamalandong. In fact, ingon diya sa Epistle 1:23, gisulti niya dito, which is his body, the fullness of him that faileth on in all. No? Mao kana siya atong makita nga kung magyasgot kita og church, mao kini siya ang consider as the body of Christ. Hinumdum na to, kumenta og body, daghan siyang part pero nagkahiusa, no? Mo work out siya sa usa lang ka purpose o kana nga purpose mo ang purpose nga iya sa Ginoo. Ingon siya din sa una na to makita principle is we are one body. Because we are one body, we need to live to preserve unity. Yan naman, usarata diha sa iyang lawas. The one body is the church, the universal body of believers in the present age. Ani akita karon, we believe of that nga sa atong kapanahunan nahiusa kita di sa lawas ni Kristo, lahi-lahi man tag trabaho pero usara ang purpose tungod kay usara ang goal sa lawas ni Kristo nga mao ang paghuman sa trabaho nga gibilin o gina-expect nga atong mahimo, no? In fact, din sa verse number 6, that the Gentiles should be fellow heirs and of the same body and partakers of his promise in Christ by the gospel. So, at dili ito unaw-naon nga lahi-lahi kitang tunong, lahi-lahi kitang purpose. Tanan nga tinuod nga Kristohanon, usara ang atong tunong. Mao nga padayunon o humanon ang gina-expect sa Ginoo nga trabahoon alang kanato, no? So, di lang kana, ikaduha, makita nato sa verse number 4, there is one body and one spirit, even as ye are called in one hope of your calling, no? Ang kita makita ikaduha din is one spirit. Mao kini ikaduhang elemento o basic principle, no? One spirit, we are one spirit. Gipainom kitang tanan sa usara ka espiritu, dili lahi-lahi atong spirit. So therefore, dili dapat nga lahi-lahi ang atong tunong. Kung ato nga tinuuray nga gisurrender atong kinabuhi kay Kristo, ang atong tunong, ang ato nga interest mao ang pagbuhat sa buluhaton ni Kristo. Kung pareho nga spirit ang atong gipakig-ambitan, no? Because we have one spirit, no? Naka-enjoy kita sa usa ka espiritu, gipainom kita sa usa ka espiritu. Gamao kana ang spirit, the working or the ministry of the Holy Spirit padayon to ginahimo. The one spirit is the Holy Spirit who indwells the church as a whole and every individual believer in the church. Lahi-lahi taog kaimtangan, lahi-lahi taog way paano ta na-convert, nahimong Kristohanon, pero the same spirit ang nag-indwell ngani sa atong kasing-kasing, sa atong kinabuhi, and sa tanan ng mga Kristohanon. We have no reason nga moingon ta lahi ko, lahi siya, tungod kay
gipainom kita sa usara ka Espiritu. In fact, ingon sa chapter 2 verse 22 sa atong natun-an sa milabay, in whom ye also are builded together up for an habitation of God through the Spirit. Ginabuild kita, ginapundar kita sa Ginoo, ginatukod kita o gihimo kita nga habitation of God. The one Spirit is the Holy Spirit who indwells the church. Remember that. As a whole and every individual believer in the church. Ingon sa 1 Corinthians chapter 12 verse 13. Ingon siya din, for by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit. So, ato makita dinhi nga kitang tanan gikabautismuhan sa usara ka Espiritu. The Spirit, the Holy Spirit, ngani sa ato mga kasing-kasing, gipainom kita ug gibautismuhan kita sa usara ka Espiritu. Kay kung natay kita tawag nga water baptism, naapo tay gitawag og Spirit baptism. The moment kang usa ka tawo mutuo kang Kristo, muilak ang Kristo nga iyang manluluwas, ug iya nga akseptaron ang gihimo ni Kristo diha sa kasing-kasing, siya mahimo nga Kristohanon, or siya mo indwell ang Holy Spirit diha sa kasing-kasing, og mao nang giingon siya dinhi, nakainom kita o gibautismuhan kita sa usara ka Espiritu, gihimo kitang sakop diha sa lawas ni Kristo. Inomdom mo na to, pariho rata og Spirit. Therefore, dili rason nga kung asa ta, lahi-lahi ang atong trabaho. Lahi-lahi ang trabaho pero usara ang purpose. Mao ang paghuman sa misyon nga gihatag sa Ginoo kanato. Not only that, in verse number 4, there is one body and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling. One hope. Ato makita din katulong nga basic principle nganong dapat i-preserve nato ang panagiusa because we have one hope. Isa ra to paglaom. So kining kalibutan na dili kini mao ang tinuod nga atong gilauman. Ang tinuod yun itong paglaom mao ang pagbalik sa atong Ginoo sa dihang iya kitang pagakuhaon. Unta, nagtrabaho kita, nagabuhat sa bulaton sa Ginoo, whatever responsibility we have now, magbuhat kita uban ang paglantaw ni anang paglaom nga mao ang pagkuha kanato sa Ginoo. The hope is the hope of the future that each Christian or each believer has and the whole church has. So dili unta ang atong ginaka-exciteran aning kinabuhi, dili ang butang lang ni ining kalibutan. Of course, I do not say nga wa ta nagkinahanglan og butang ning kalibutan na. But what I mean is ang pinaka-ultimate hope na to nga mao ang pagbalik sa Ginoo. Na kung hope na to ang pagbalik sa Ginoo, we need to participate, we need to do the work. Mu apil kita, mutabang kita sa trabaho nga gibilin sa Dios. Ug kana nga trabaho mao nga ipaabot ang iyang pulong ngadto sa tanang mga tao as possible sumala sa iyang pagbulutan. Ingon sa 1 Peter chapter 1 verse 3, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to his abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. We have the same hope. We have one hope. Ug kana mao ang Ginoo. In verse 15, instead, exalt the Messiah as Lord in your lives. Always be prepared to give a defense to everyone who asks you to explain the hope you have.
kung unsa ang atong paglaom bilang Kristohanon, unta mao gihapon ang ato mapasa sa uban. Ang ato nga gina-exalt, atong ginapataas atong kinabuhi, dili ang atong kaugalingon, but it is the Lord Jesus Christ. Tungod kay mao ka ng rason nganong niya kita, nganong gi-preserve kita up to this day, nganong buhi pa kita, kana tungod aron padayon natong himuon ang dapat himuon para sa kaymayaan sa Ginoo. Not only that, kung imo tan-awon in verse number 5, one Lord. I-emphasize si Apostol Pablo why we need to preserve the unity, because we have one Lord. Isa ra ang atong tinuod nga master niining kinabuhi. We have one Lord. Daghan mga lords sa kalibutan, daghan giila ang mga tao nga Ginoo, pero isa ra ang tinuod nga Ginoo, isa ra ang tinuod nga master. O kita nga mga Kristohanon, ikaw higala, isa ra atong master nga ato dapat i-follow. Okay? So mao kana siya atong tiban-an. The one Lord is Jesus Christ, the head of the church. Dili kita ang head, kundi it is the Lord Jesus Christ. Kay siya ang nagpakamatay. Arong mauhinungdan nga natukod ang iyang iglesia, ang iyang lawas. Nasugdan sa dihang siya nagpakamatay o nakaangkon o kaluwasan ang mintuo kaniya. Ug up to this day, padayon pa ang pagpanawag sa Ginoo para sa uban pa nga posible makaangkon ining maong kaluwasan. Di lang kana one faith. Aduna kita'y usa lang kapag tuo. I do not say nga ang tanan tao sa tibuok kalibutan tama ang gituhan. No. We have one faith, one Lord, one faith. Ug mao kini ang rason nganong kinahanglan kita magkahiusa. Nganong kinahanglan kita magtabang para sa pagbuhat sa iyang buluhaton. We have one faith. Isa ra atong gina-promote ang pagtuo nga iya sa Ginoo, biblical faith. Daghan mga tao karon sa atong kapanahonan nag-claim nga nagtuo pod sila, pero hinumdumon nato dili tama ang gituuhan o dili tama ang ginatawag nato og buot ipasabot sa ilang pagtuo. Nagtuo kang Kristo pero dili luwas. So, dili pareho. Kundi nag-refer kini sa mga tinuod nga nagtuo kang Kristo, nagbarog ingon nga mga luwas nga iya sa Ginoo. Ug ang tinuod nga mga nakaangko, nakaposes ni ining klase nga pagtuo, nagampuhat gayon sa buluhaton. Higala, dili kita usa sa mga tao nga nagpasagad. Dili kita usa sa mga tao nga walay pakialam sa trabaho nga gibilin sa Ginoo. Hinaot ikaw nagapaminaw karon higala, usa ka sa nagapromote sa gospel sa Ginoo. The one faith that each Christian in the whole church has in Christ. Kung imong tan-awon higala, di lang kana, but another principle nga ito makaplagan is one baptism. One baptism. Isa rata kabautismo. Isa ang atong gituuhan. One baptism that unites all believers in the body of Christ. Hinumdumon na to nga wala ta nahimong miyembro sa lawas ni Kristo kay nagpamiyembro ka sa imong simbahan. Siguro gunauna ka, miyembro na ko sa lawas ni Kristo kay miyembro naman ko simbahan, no? Ang daghan diha sa ato ng mga local church or local churches karon, posible nga dili miyembro sa Universal Church. Kung dili ka nakasiguro nga si Kristo ra gyud ang imong manluluwa, sultian ko ikaw karon palangdaan. Posible nga miyembro ka sa local church,
Diya sa imong lokalidad na membro kag simbahan, pero basi dili ka na membro sa lawas ni Kristo sa ginatawag og universal church or universal the body of Christ. I-check yun ang imuhang kaugalingon, no? So pariho ba ang imuhang kaimtangan karon na sigurado ka ba nga ikaw membro diha sa lawas ni Kristo? So kung sigurado ka, hinamdumon na to, padayon tang nagtrabaho sa trabaho nga gibilin sa Dios sa iyahang lawas o sa iglesia, sa church. Padayon pag ginahimo. Up to this day, hangtod kamubalik siya. Mao kana siya ang atong assignment na padayonon nato sa pagtanaw. Sa last verse, ingon siya dinhi, one God. We have one God and Father of all, who is above all and through all and in you all. One God. Isa ra ang atong giila nga Dios niining kinabuhi. Ug mao na ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, mao kana ang Dios nga dili matungkad sa mga maalam, kundi nagpadayag sinuon sa iyang kaugalingon ngadto sa mga way alamang. Busa igala, ayaw ibutang ang imuhang pagtuo sa mga tao nga sobraan ka bright, nga tungod sa ilang ka bright, wa na hinuon mo ilang Dios. Kay nga naman, labi na kung maghupot ikaw ni anang prinsipyo nga di nimo tuuhan ang Ginoo hangtod nga di nimo siya madiskubrihan, hangtod di nimo siya makitaan. Hinumdumon na to'y gala, ang pagtuo wala nag-require nga kinahanglan makita usa nimo ay ka mo tuo. Faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ang tinuod nga pagtuo wala nag-require nga makitaan pa nimo ang object sa imong tuuhan. But one God, ang ato nga God, ato gibutang diha kaniya ang atong pagsalig. Now, mao kini siya ang mga basic principle or elements, reason kanong kinahanglan ta nga maghiusa o kinahanglan ta nga magtabang sa pag-preserve sa unity. No? Panahon nga na ay mga factions, mga disagreements, unta bawat usa sa ato aduna kitay sense of responsibility to keep that unity sa ato ang alang sa atong Ginoo, alang sa iyang kahimayaan, because we are one body, we have one spirit, one hope, one Lord, one faith, one baptism, and one God. Gimpasay si Apostol Pablo aron masabtan nato nga dili na necessary na magka-watak-watak. Lahi-lahi tag trabaho pero padayon ta sa pagbuhat sa pwede natong himuon sumala sa iyahang kabubuton. Considering to what state and condition God has called us in Christ Jesus. Consider na to kung unsa ang atong trabaho. Let's do it. Padayon tas pagbuhat anak for the glory of God, without comparing ourselves with others. Usahay mao kini siya ang butang nga dapat batayan sa matag usa. Lahi kita og strength, lahi kita og opportunity, lahi kita og matawag nato nga kanang assignments niining kinabuhi. Ang ato lang himuon is let's be faithful and continue on doing what is responsibility nga gihatag sa Ginoo kanato, or unsa man kana nga mga responsibilidad nga gihatag sa Dios kanato. Let us approve ourselves good Christians, living up to our profession and calling. Kung pastor ka, ayuha ang pagbuhat, pagdumala sa imuhang pagapastor diha sa iglesia. Kung evangelist ka, ayuha ang imong mga trabaho bilang evangelista. O hinumdum mo na ito'y gala, I want to clarify this. Tanang Kristohanon is evangelist para sa koa. Because tanang kita gisugo sa Dios sa pag-preach sa gospel.
Sumuhata ka na in any way you can. No? Just do it. Okay? So, mao ka na siya ang atong trabaho. Mutabang kita sa pag-spread sa gospel sa depende kung unsa ang atong oportunidad na gihatag. We must live appropriately with our calling. Higala, nagkinabuhi makakaroon appropriately sa tawag sa Diyos kanimo. Kung unsa imong responsibilidad, continue to do it for His glory. Hinaot nga ang Diyos, nagapanalangin siya ang pulong, nagpahinomdom ka nato karon. Dalaygon siya sa atong kinabuhi. Og salamat mausab higala tungod kay ikaw nagpakig-uban sa atong buluhaton.